Orientia po, yan po. Sa cellphone video na kuha noong 2023, ibinaba ang isang lalaki mula sa ikalawang palapag ng ginagawang bahay. Lapnos ang kanyang balat. Walang tigil din ang pagdurugo ng mga binti at paa. Ito'y matapos makuryente habang nasa trabaho. Dahil umabot na sa laman ang pagkasunog ng balat, kinailangan putulin ang kanyang mga braso. Pati na ang mga daliri sa paa. Makalipas ang 2 taon. Ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Hirap maglakad. At ang kanyang asawa at mga anak ang nagsisilbi niyang mga kamay. Gabi-gabi po, parang iisip po parang mamamatay na po talaga ako. Parang giniginaw akong sobrang sakit, kumikirot. Parang sabi ko, baka bukas din ako magigising. Ayaw ko pa po, kasi iniisip po yung 3 ko pong anak, kasi lalo na po, puro babae. Maliliit pa po. Tsaka tinanong ko po sila kung gusto po nila pa akong makita. Tapos umiyak po sila, sabi nila, gusto pa kahit wala ka ng kamay, sabi sa akin. O sige, hayaan nyo, lalaban ako, sabi ko sa kanila. Construction worker na kuryente sa trabaho hanggang sa maputulan ng 2 kamay. Orientia po, yan po. Makalipas ang 2 taon. Ganito ang sitwasyon ng lalaki na nakilala namin bilang si Joffrey. Kahit matagal na panahon na lumipas, sariwa pa sa alaala niya ang trahedyang sinapit sa construction site sa Pampanga. Nangingisda po ako doon sa baryo. Nagkita po kami nung dating sinasamahan kong foreman na yun. Tinanong po ako kung gusto kong magtrabaho sa kanya. Doon po ako nakapasok sa kanya sa trabaho. Nung pagkatapos po namin magmerienda, naglalagay po ako ng pantukod dun sa slab. Dahil tapos na po yung ginagawa ko, inutos po ako ng foreman umakyat sa taas para ayusin po yung bakal sa slab. Linipat ko po yung isang bakal dahil sumobra ng isa. Tapos po, nung paglipat ko pong ganun, dun po ako nadali, dun sa isang bakal lang. Dun po ako nakuryente. Tila gumuho ang mundo ng kanyang asawang si Claudine matapos malaman ang nangyari. Yung kamay niya po, yung parang nababa po yung balat. Tapos hindi mo po siya makausap kasi dumadaing po, masakit daw po. Parang hindi po niya kami nakikilala. Nang magkamalay si Joffrey sa ospital, dito na niya natanggap ang masamang balita. Sinabing tatanggalin daw po yung puputulan po daw yung 2 kamay ko. Kung di daw po puputulin, ikamamatay ko po daw. Kaya nang hindi na makapagtrabaho si Joffrey, si Claudine na ang inasakan ng pamilya sa paghahanap buhay. Tao po, Dad! Kasi minsan, paano tayo kakain, sabi. Paano yung mga anak natin? Yung araw-araw na pagkain po namin, ang hirap pong hanapin. Sama saging! Para mabuhay, dumidiskarte si Claudine sa paglalako ng saging. Pero, minsan, hindi raw niya maiwasang panghinaan ng loob. Minsan, sir, sasabihin ko na parang nagsasawa rin ako, sir. Kasi, bata pa po ako ganito ng sitwasyon na nararanasan ko. Kaya lang naisip ko rin po, hindi pa po siya na-aksidente, hindi naman po niya kami pinabayaan. Nakakawawa naman po yung mga anak namin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.